Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, ano ang naghihintay sa'yo sa susunod na 6 na buwan? So we have 3 groups. So group number 1, 2 of Pentacles. Group number 2, 9 of Cups. And group number 3, 2 of Wands. So parang siyang 292. Okay ba? You have to use your intuition sa reading natin. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. So titingnan natin dito yung iba't ibang aspect ng life mo. Like kaperahan, trabaho, and love life, and yung personal na life mo. So always naman sa mga readings na ganito, you have to use your intuition. So as probability or pinaka-possibility ang titingnan natin based sa makikita ko sa mga cards and ma-feel ko sa energy ng reading. Lagay ko yung timestamp sa comment. So pwede mo na i-click yung timestamp and diretso ka sa reading natin. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa mga nanood ng mga videos na in-upload ko nitong week na to. And thank you din sa mga nag-comment, yung mga nag-member sa Lalisa Superstars, yung mga nag-like sa mga posts ko. Thank you sa inyong lahat. Yan. So, saan makapost tayo ng maraming videos para sa inyo? Itong reading natin, timeless. So, kung anong buwan mo siya napanood, then bilangin mo lang yung susunod na 6 na buwan. Sana makuha may messages sa reading na to. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Start ako sa group number 1. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. Subak tayo sa topic. Susunod na 6 na buwan, anong naghihintay sa'yo? So dito yung kaperahan, trabaho, love life, and personal issue. Dito sa personal issue, sabi dito, a personal issue reaches resolution. So meron kang personal na problema sa time na to, i-claim mo na masasolve ito. Meron ka bang pinagdadaanan na mabigat sa time na to? Sabi dito, the end of a tough cycle approaches. So meron kang strong desire para kumita talaga. Ito yung medyo nagmamadali. Yung kailangan mong pag-aralan, meron ka ba mga risky behavior, yung mga pabigla-biglang desisyon na ginagawa sa kaperahan? Napakita lang dito na iwasan yung impulsive investing. Hindi tayo kailangan mag-panic sa time na to. Kailangan natin ng tamang mga decision. So sa susunod na 6 na buwan, mapapag-aralan mo mabuti kung paano mo ba kinagastos yung pera mo. Kung bakit parang andyan lang siya kanina, tas ginost ako. Nag-ghost yan si Knight of Swords. Yung energy lang niya gano'n ang dating. Parang feeling mo ginaghost ka ng pera. Magkakonect pa yung kaperahan at trabaho. Kasi pareho lang tsura ng card pag tinignan mo dito. Umiikot lang siya, no? So, paikot lang siya ng paikot. Ngayon, pwede din na maging struggle mo sa kaperahan is hindi mo minsan napapag-aralan yung mga nangyayari sa kaperahan. At nagugulat ka talaga na bakit ganun nangyari? May pera ako tas wala na. Iba na kasi yung value ng pera sa time na to. Ito naman reading timeless. So kahit mapanood mo to sa year 2040, ang tagal na. Kamusta naman? 2040,
Ilang taon na ako, no? Pero kung let's say, mapalan mo to sa taon na yun, timeless naman to reading. So, i-adjust mo lang. So, kung let's say, nandito ka sa month na to, bilangin mo lang yung susunod na 6 na buwan. O naman, pag mga ganitong topics, yung more future, ang reminder ko is, you have to take what resonate. Kasi, ang titingnan natin is yung flow na energy mo based sa mga possible decision na ginagawa mo. So, saan siya pupunta? So, kailangan mo pag-aralan, asan yung mindset ko? Tingin ko lang yung mindset mo is meron kang nakikitang kahirapan, nakikitang challenge pagdating sa finances. Natawa ako bigla. Kasi may background song. Biglang tumugtog. Hawak mo ang beat. Nasa hawak mo. Huwag mo ibigay yun sa iba. Pagtila kita. Back tayo sa topic. Sabi ko nga, yung value ng pera sa time na to, hindi na siya katulad noon. Yes, kailangan natin siyang tingnan with clarity na nagbabago ang value ng pera dahil sa mga nangyayari. Yung card mo lang, nagsasabi na matatapos na yung mahirap na nangyayari. So, kung nahirapan ka sa time na to, kung itutuloy-tuloy mo lang yung mga action mo sa tamang direksyon, and hindi ka magpapaiba-iba ng plano, mag-stick ka sa tamang direksyon, kung may plano ka, itry mo kaya muna siyang gawa ng action talaga. And huwag kang masila, huwag kang umibang direksyon, huwag kang lumiko, diretso lang tayo. Dumiretso ka lang. Tingnan mo muna. Yung possibility kung maging consistent ka, then gaganda siya. Hindi ko magkakaroon ka opportunity kumita ng pera. Ang darating yan sa'yo. Kung mabilis kang gumawa ng decision, kung mabilis kang gumawa action, and kung consistent ka, then gaganda siya. Sabi nga, sa mga panahon na mahirap yung nangyayari sa mundo, it will create strong men. Yes. Alam mo yun. Isa kasi naging komportable tayo sa nangyayari sa life natin. Okay naman nangyayari, hindi tayo masyado may stress kasi normal naman. And then pag dumating yung mga mabibigat na challenge, kinakabahan tayo. Ako kasi personally, para sa life ko, chika ko lang, chikadora. Kasi parang nag-adapt ang energy ko sa stress. Ano mo yun? Kasi feeling ko na karanas na ako ng matitinding stress sa life. Dating sa akin ng mga nangyari ngayon is very normal. Ano mo, no judgment. Yung dating sa akin, hindi siya something na magkukos sa akin talaga na super magpanic, na super talaga. Kasi parang I survived the worst. Ganyan pakaramdam ko. Iba yung dating. Para din siya yung, let's say, like ka na lumulubog sa malamig na tubig. Let's say lang, yung tao laging naliligo sa yelo. Magiging normal na yun sa'yo. Pero kung first time kang lulubog doon, grabe yung impact nyo sa'yo, medyo may shock factor. So, ganun pakiramdam ko. Dahil, siguro mga 10 to 20 years na life ko, parang ganyan yung energy, yung mahihirap yung dinadaanan mo. Natutunan ko na maging kalmado sa mga stressful na sitwasyon. Ganun dating sa akin. Baliktad pa nga eh. So, pag naka-experience ako na very light, magaan yung pakaramdam, like, chill, light talaga, wala masyadong struggle. Medyo nangyayabang ako as a person. Kasi, hindi yun yung life na nakasanayan ko. Ano siyang tingnan ganun. Parang sundalo na lagi ka nasa gera, parang ka lagi nasa laban. Tapos biglang walang gera, walang laban, nakatambay ka lang. Ganun yung pakaramdam ko minsan. Bigyan na kita ng payo. Kung sa kang tipo ng tao na very comfortable yung life mo sa mahabang panahon and bigla kang dumadaan sa financial struggle, then bigyan mo sa sarili mong time mag-adjust. Shinare ko lang yung sa akin na hindi ko siya nararamdaman possible kumpara kapareho na sa iba. Ano man, kasi as a think ko lang point of view ko lang to, as a solo parent, parang nag-adjust na ako sa mga difficult situation. Ano yun?
Isa lang natutunan ko, isang lesson tutunan ko sa mga mabibigat na dinaanan ko sa life is, it will pass. Yes, and kung harapin mo yung bawat challenges talaga, ng head on, alam mo yun, lalampasan mo lang talaga siya. Magugulat ka, marirealize mo na, yes, kaya ko palang lampasan yung mga problema. And magkakaroon confidence na okay, nalampasan ko to. Pag may dumating ulit na mabigat na problema, kakayanin ko ulit ito. Hanggat hindi ka tumatakbo, hindi ka umiiwas. Pag tumakbo ka, like yung saying na ito, so umiiwas ka, mahirapan ka. Mahirapan natin yung mga problema dumarating ng buong tapang. Kasi nilipas naman lahat eh. It will pass. So yung card mo dito sa kaperahan, pinapakita lang na mada ka sa mahirap, pinag-uus ka ng kaperahan, pera mo, saan-saan pumupunta. Pero ikot lang yan, babalik din yan. Payo sa'yo, kung meron kang negative na napifeel sa nangyari, i-release yung negativity. Yes, mas makabuti sa'yo, i-goal mo talaga yun. Goal mo. Yung gusto mong kapera, sa tingin ko, ang kailangan i-goal mo is yung goal mo. Yung pinaka-goal. Kasi pag nabot yung goal mo, sigurado magkakapera ka. Kasi kung yun ang kailangan para maisakatuparan ng goal mo, mangyayari siya. Pabaliktad siya. Pag ang pera ang ginugol mo, palayo siya ng palayo. Ibig sabihin, huwag ka magkaroon ng goal sa pera. Yes, pwede naman. Pero kailangan magkaroon ka ng motivation na malalim pa bukod sa magkapera ka. Kailangan yung motivation mo malalim na. Kahit pagod ka ngayon, tinatamad ka ngayon, gagalaw ka. So yung motivation na yun, malalim dapat ang pinaghuhugutan niya. Yung kulat si meron ka anak na binubuhay, ayaw mo magutom ang anak mo, mabigat na siyang motivation para bumangon ka and gumawa kang paraan para maghanap ng pagkakakitaan. Kung may mga magulang ka may sakit, isa pa yun, mabigat na motivation. Kahit wala ka ng gana, tinatamad ka, mabangon ka at hahanap ka ng paraan magkapera. Pero kung motivation mo is kakain ka sa labas, hindi siya masyadong malalim na motivation sa tingin ko. Kasi pwede ka mag-isip na next time ko na lang gagawin. Diba? So mga ganda, magkaroon ka rason, bakit ko gagawin to? Bakit? Why? Ba't akong papakahirap gawin to para kumita ng pera? Bakit? Kung mas malalim yung rason, mas malakas ang tendency gumalaw ka sa kabila ng mga nangyari. So doon ako sa gaganda, ang kaperahan mo after 6 months. Nakakita mo yung rason bakit kailangan kong kumilos. More than pa sa makabili ka ng gamit, more than pa sa makapasyal ka sa mga gandang places, more than pa na i-healing mo yung inner child mo. More than pa dun. Possible motivation mo is lalalim pa. Mas lalalim siya. Dahil lumalalim yung rason, mas ma-energize kang gumalaw. So yung pagkita mo ng pera is hindi na siya napipilitan ka. Motivated ka. Ang mga sample nito yung mga driver. Alam mo yun, mga jeepney drivers. Kasi marami sa mga driver, bumubuti ng mga pamilya sa probinsya pa, ang layo. So kahit ang hirap, nahihirapan kumita ng pera, babangon at babangon sila. Dahil inisip nila yung anak nila o pamilya niya sa malayo, naghihintay ng padala. Alam mo yun? So talagang motivated kang bumangon. Discipline talaga nandun. Yung willpower nandun talaga. Kasi alam mo impact ng pag pinabayaan mo, alam mo may maapektuhan dun. So, hanapin mo yung rason, bakit kailangan kumita ako? Why? May mga zodiac signs sa reading, Capricorn, Scorpio, Cancer. Possible ito yung mga maangat sa reading. Possible itong tatong zodiac sign. Kung Capricorn ka, madali ito sa Capricorn. Basta perang usapan, Capricorn, nauna na. Pagtilak ka na. Basta Capricorn yan. Capricorn kasi is matiisin. Yes. And kahit nag-iisa, abutin yung pangarap. Yes. Kahit mataas ang bundok kaakyatin. Yan ang Capricorn. Capricorn, hindi mo kailangan itulak, gawin ng isang bagay kasi motivated na talaga yan, deep inside.
mga Capricorn. So, kaya ngayon the GOAT, the greatest of all time. Gusto niya lang patunayan sa sarili niya na kaya niya. Ngayon, pag-usapin natin ng career. Kung sa career may mga tao kung hindi nakasundo. Piling mo may mga backstabbers, mga taong hinihintay ka lang magkamali. Inggit sa'yo, lalo na empress ka na sarili. So, possible, napipilman sa work na nahirapan kang hanapin yung mga tao mapapagkatiwalaan. Kung may mga nangyaring negative sa trabaho, payo sa'yo is release negativity. Opinion mo lang, may mga hindi ka nakasundo sa work, feeling mo natetretan sila sa'yo, nainggit sila sa'yo, i-release ang negativity. Pag pinili mo kasi mag-work, let's say, sa company or sa isang lugar na maraming tao, kailangan makisama sa tingin ko. Sa team na yun, teamwork. Unless ayaw mo makisama, then mag-solo flight ka na. Alam mo, mag-solopreneur ka na. Magtayo ka sa sarili mong business, ikaw ang boss. Pero kung nag-work ka sa isang company, kailangan makisama. Mayroon kasing expect na ako kami gusto mo sa work, like mapopromote ka, mga bagay na yan, kung nahirapan ka naman sa pakikisama. Kung let's say nagkakaroon ng mga problema doon. Payo ko yan. Medyo mahirap siya kasi merong kailangan na gawin na acceptable sa work para ma-maintain lang yung peace and order. Diba? So, makabuti kung may open communication, yan. Kung i-trust ka sa mga tao sa trabaho, maganda din siya. Mas mag-work kayo na mas maayos. No, kung nahihirapan ka mag-trust, mahirap siya, diba? Lalo na kung marami sa mga nakakatrabaho mo, nagkakatrust issue ka. Tingin ko may negativity nangyari doon. Ngayon kung hindi mo na talaga kaya, toxic talaga yung work environment. Possible, sa next 6 months, makakaisip kang umalis. Mag-resign. Lalo na kung nahirapan ka na talaga. Iba sa inyo, possible maisip mo mag-business, maisipan mo maging solopreneur, maisipan mo mag-freelancing, gawa ng something na creative, o mag-start na ng something na bago. Marami na sa inyo, gusto mo nang iwanan yung ginagawa mo, like lumipat. And you have to use your intuition. Kung nagtatanong ka, may nakakita kaya ako ng maganda offer? Yes ako. Kasi di ka maaalis kung wala maganda offer. So kung nilipat ka sa trabaho, mas wala nakatagpo ka na mas maganda-gandang work sa susunod na 6 na buwan. Kung bago-bago ka lang sa work, then gaganda yan habang lumilipas ang buwan. Paganda siyang paganda. Ngayon kung ayaw mo nang umalis sa work, kailangan pakisamaan yung mga tao na yun, kung sino sila. Kasi pwede ka naman mag-work na nandun pa rin sila. Sabi nga nila, no judgment. Wala tayong karapatan i-judge ang mga kinreate ni God. Lahat tayo is creation ni God. So, no judgment. Kasi sabi no judgment, wala tayong right para i-judge yung tao kung bad or good. Wala. Malalim lang siya. Basta wag tayo maging judgmental. Yung mga bad people, yung mga negative people, may kalayaan sila mag-exist. Kasi kung wala silang kalayaan mag-exist, talaga mawawala na sila. Diba? Yung the moment na kita mo yung mga kasama mo hindi nakasundo, pero nag-exist sila, nandito pa rin sila sa mundo na to, it means na may kalayaan sila mag-exist. Pwede din sila mag-exist kasama ka. Diba? Sigad nakakaalam bakit. Malalim lang yan. Pero kasi, pag hindi umaayon sa script natin, yung mga nangyari, naiinis tayo. Yung nangyari sa mundo natin, meron tayo yung parang script, para tayong director na, dapat itong person na to, ganitong galaw niya, itong person na to, ganitong galaw niya. Pag nag-iba sila ng galaw sa gusto mo, hindi mainis ka. Pero sa mundo nila, sila nilang director. May expectation din sila sa'yo na dapat itong galaw mo. And lahat ng tao ganyan. Diba? So, nagka-clash yung mga tao dahil may kanya-kanya sa story na binubuos sa isip nila about paano dapat gumagalaw yung mga tao sa paligid nila. Pero kung magising ka, ma-awaken ka na marami sa mga nakasalamang mga tao, may kanya-kanya din silang story sa mind nila kung paano nangyari. Diba yung magkakaroon ka ng perspective na kung hindi ka nagkakasundo, possible may expectation siya sa'yo na hindi mo na-meet.
or may expectation ka sa kanya hindi namimit, at pwede niya pag-usapan yun. Para medyo baguhin niya yung script. Baguhin niya yung expectation niya sa'yo. Minsan ganyan na, minsan kailangan na open communication. Hindi ko marami din sa napunta dito, nagkakastruggle about work talaga. Feeling na, ang hirap makahanap ng magandang trabaho. Ang hirap mag-stay sa work, ang hirap mag-work. Kung galing nararamdaman mo, possible sa next 6 months, pag-isipan mo yung mabuti kung makakabuti ba sa'yo mag-stay sa work talaga or maging independent na person and mag-create ng something na para sa'yo. Kailangan mong pag-isipan yung mabuti. Kung yun ang kailangan mong gawin, then tayo mag-trust sa guidance ng intuition mo. Hindi ko na tutulog ka na Empress meaning hindi mo nakikita yung full potential mo as a person. Kung very creative ka, ang daming paraan para kumita ng pera. Hindi mo lang nakikita sa ngayon kasi nakikita mo yung mga pangit na nangyari, mga negativity, and may takot pa doon ng mga extra gastusan, yung mga bagay na yan. Ngayon, kung very creative ka na person, pwede mo gamitin creativity mo para matulungan ang sarili mo. May mga paraan na pwede mag-solve ng problema. Yes. Pag inisip natin problema ng pera, problema talaga siya. Mumukha talaga siyang problema sa'yo. Ganun siya. May tatanggapin ng pera yung label na binibigay mo sa kanya. So, kung tingin mo sa kanya kalaban siya sa'yo. Kakalabanin ka niya. Tingin mo sa kanya friend, and always siya nandiyan ready to help. Kung tingin mo sa kanya is confident, yes, maasahan mo siya sa panahon ng emergency. Kung tingin mo sa pera is your best friend, lalo na. Ang kanya isa-save sa mga mabibigat na gastusan. Kung tingin mo sa kanya is sabihin natin, it's like a family, hindi ka niya iwanan sa mga panahon na nahihirapan ka, always darating siya. Depende kung ano yung talagang label na inilalagay mo sa pera. Diba? Sabi nga nila, money loves me. Kasi kung money loves you, then, always siya nandun para sa'yo. Bigyan kita ng tayo. Yung career mo is kumakonect sa kaperahan mo. Kaya kambal. Ano yan? Kaya kambal, oh. Dito papunta yung kaperahan, dito papunta yung career. Diba? Ang meaning nito, yung pera, papunta siya sa direction na yan. Yung career, parang lumili ko siya. Pwede kasi gusto mo na mag-iba ng career, hindi mo magawa kasi yung kaperahan is kailangan mo para doon sa goal na yun. Kailangan mo siya. So kahit gusto mo ng umibang direction, napipigilan ka. Para sa kambal, diba? Magkasama siya. So may takot na pag umiba ako ng career, ang mangyayari sa kaperahan ko? Ang payo dito, kung aalis ka dito, mag-iba kang trabaho, ito medyo steady mo ng konti. Na habang lumilipat ka ito, makakatuloy ito sa pagtakbo. Kaya makakabuti sa atin yan, mga emergency fund, yung mga bagay na yan. Kasi yan makakatulong habang nagpabago ka ng career, meron kang pamponto doon sa ginagawa mo. So, planuhin mo kung 6 months gusto mo lumipat, may pag-aralan mabuti, diskartihan mo. Kaya mga papakita kung may negativity sa work, it's time to release negativity. Ngayon, maraming paraan i-release ang negativity, like umiwas sa kanila, mag-set ng boundaries, or umalis na talaga. Or huwag na lang pansinin. Talikuran na lang. And ikaw nakakaalam. May something ng negative, toxic nangyari sa workplace na naapektuhan ka. Pero hindi ka makaalis kasi kailangan mo yung trabaho para kumita ng pera. So kailangan mo ito pag-aralan. Sa love life, medyo tulog. Tulog yung love life. Hindi masyado priority yung love life. Kasi dalawa lang yan eh. May love life ka na, so hindi mo na-issue yung love life. May partner ka na, so all good na. Wala kayo masyadong paproblemahin dito. Or hindi talaga siya priority sa'yo sa time na to. Wala siya sa mataas sa priority. Dahil nangunguna sa yung priorities, kaperahan. It's time to breathe out. So, hinayaan mo muna yung love life, matulog dyan. Bahala ka na dyan. Pinawalan lang ng gana. Maglaan ng maraming oras sa love. Hindi siya mataas sa priority. Dahil siguro sa nangyayari sa trabaho at sa kaperahan. Kung magbibigay ka ng time sa love, kung kailan merong oras. Tingko kasi kulang ka pa nga sa tulog eh. Kukulangan ka pa sa pahinga at sa tulog. So halos wala kang maibigay na time para sa love life dahil napaka-busy mo na tao. Ay iba naman sa inyo, meron ka na talagang person, may tao na talaga nandun.
So yung love life mo is, nandun lang siya sa stable na energy. Wala siya masyado action na nangyayari. Willing to wait ka sa timing, sa right timing kung kailan siya mangyayari. So kung medyo malayo ka sa partner mo ngayon, focus ka muna sa work and sa career. So after 6 months, possible dyan kang palang magkakaroon ng pagbabago sa love life. Think ko, may hinihintay ka na mangyari bago ka mag-focus sa love. May hinihintay ka mangyari sa work or sa kaperahan bago mo ibigay full attention mo sa love. Kung may partner ka, pwedeng tatampos sa yung partner mo. Kasi parang kailangan mo maayos so bago mo siya bigyan ng time. Makabuti sa'yo na, kung may partner ka, bigyan ng time ang partner mo. Kasi yun yung mga nag-uumpisa yung mga relasyon na tumatabang, ano mo yan, nawawalan ng passion. Kasi hindi nabibigyan ng oras yung partner. Nakakatulugan. Napapabayaan. Minsan napapabayaan ang love life mo, meron ka na relationship. Paisa ng car, 6 months, kailangan mo siyang tingnan mabuti. Pinababayaan mo ba siya? Kasi baka makatulog yung person. Kasi makatulog, baka wala ng gana yung partner ba? Ano lang to, reminder. Reminder lang. Minsan din nangyari pag may asawa ka na dumadaan ka sa stressful na sitwasyon, ba't ka pa nagkakaanak? Alam mo yun? Kung isa kang babae na nangarap ka magkaanak, kalimitan nangyari pa yan pag dumadaan ka sa stress talaga. Like meron ka mga problema pinagdadaanan yan. Kaya minsan nangyayari yan na kung kailan may problema, saka nabuntas, mga ganun. Minsan nangyaring ganyan. Tapos may nagbabago yung hormones, yung cycle ng babae. May nangyayari sa body ng babae kapag na-stress siya. So, marami nangyari na ganito na pag lumada ka sa mga major life na problema, may major life crisis, let's say, sa family or kung saan man, and active ka sa intimacy, let's say lang, may partner ka talaga, doon pa nagkakaanak kayo. Yun, kung nangangarap ka magkaanak, nakakastress yung nangyari. Ito yung best time para try mo magkaanak. Kasi lalo siyang tataas na pwede kang mabuntas sa mga ganitong pagkakataon. Ba? Payo lang yun, doon sa mga gusto magkaanak. Ngayon kung ayaw mo magkaanak, kailangan mo pag-isipan mabuti kasi nga, pag stress ng tao, nagbabago yung hormones din natin, naapektuhan din yan. So, kailangan pag-aralan mabuti. Mahirap din kasi kung hindi ka naman ready sa pagkakaroon ng anak, and magkaanak ka na, sa panahon na i-stress ka. Kung isa kang tao na maayos naman yung kaperahan mo, okay naman lahat, ano na masama, diba? Magplano. Itanda sila, marami sa inyo na pwede kang magkaanak. May mga anak ka, or kung pangarap mo magkaanak, pwede mangyari sa next 6 months kung may partner ka. Kung wala kang partner din, papabayaan mo talaga yung love life matulog. And magbibigay ka ng time dito pagkalipas pa ng ilang buwan. Hindi mo siya pa-prioritize. Unahin mo yung goal mo. Ito pantakas ka sa card to na multitasking. Card din to na nagja-juggle ka, so marami kang ginagawa. Ngayon, kung very busy ka na person and meron kang pinaproblema, well, may mga bagay kang ginagawa sabay-sabay, i-claim mo na maayos siya. Kung kailangan mo ng help, say lang, marami kang ginagawa, kailangan mo ng help, then masasolve yung problem mo. Possible may mga tao na darating para tulungan ka. Kung balak mo mag-start ng negosyo sa loob ng 6 na buwan, then may mga tao ka makukuha na makatulong sa'yo para ma-focus mo attention mo sa dapat talagang gawin. And yung mga tao na yun, gagalaw-galaw sa paligid mo para matulungan ka rin nila. Kakaiba na yung mga cards dito. Si Empress yung lumabas sa reading. Ano mo yun? So, yung sample nito kung ilagyan natin yung context. Sa isang nanay, mga anak siya, then personal issue, kung nahirapan siya maghanap ng tutulong sa kanya, then possible makakita siya ng makakatulong niya after niya mga anak. Ganun. Or isa pang sample, kung let's say, lumipat ka ng work. Kasi na, lumipat ka ng work, may adjustment, then possible makahanap ka ng makakatulong sa'yo. Like, makakatulong sa'yo sa paglipat mo. Kung lilipat ka ng house, makakatulong sa'yo sa paglipat mo ng bahay. Kung naman, maghanap ka ng additional source of income, pagkakaperahan, ganyan yung issue na masasolve. May problema ka masasolve sa loob na 6 na buwan. Hindi siya simpleng problema. Mabigat siyang problema.
And pag na-solve to, mararamdaman mo medyo gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Parang may mabigat na natanggal sa balikad mo. Ngayon, kung masakit talaga yung likod mo, then claim mo na mawawala yung masakit sa likod mo. Kung meron kang iniinda na pain sa katawan, then claim mo 6 months medyo mawawala-wala siya. Kung meron ka namang goal, let's say nagpapaganda ka ng katawan, pinapalakas mo yung katawan mo, then 6 months makikita mo na yung pagbabago. So, kaya mo na magbuhat. Well, tuwapan takso sa pa siya nagbubuhat. Parang siya gumagawa ng mga arm exercise. Makita ko lang sa kabilang. Alright. Sabi nila yung exercise sa mga tao, hindi pare-pareho. Depende kung anong edad mo. Mga kabata-bata ka pa, yes, mag-exercise ka na para sa pagtanda mo. O kung medyo nasa older age ka na, pwede mo pa rin gawin yung exercise. Hindi ka ito yung tsura ng mga exercise yan. Hawak ka dumbbell. Mas ganyan gagawin. Pa siya nag-exercise din. Pwede siya nagsasayaw. Ito yung card na to. Yes. So, meaning kung meron pang ginagawa na physical activity na nakakatulong siya para palakasin yung muscles mo or katawan mo, din gaganda yan. Kung ang goal mo is pagandahin ng katawan mo, din gaganda siya. 6 months, possible makita mo sa sarili mo na maganda na yung kurba ng katawan mo. I miss you. Possible may nakakamiss sa'yo. Kasi busy ka eh. Puro ka work. Pagtila ka. Or na-miss mo yung love life mo. Na-miss mo magkaroon ng person. Na-miss mo magkaroon naman kasama. Na-miss mo lang na may tao na nag-care sa'yo. Diba lang talaga yan ah. May tao nakakamiss sa'yo dahil hindi ka masyado nagpo-focus sa love. Or na-miss ka ng partner mo kung may partner ka ngayon. Kasi like ka yung hindi mahagilap. Like ang busy lang may ginagawa. Or wala ka ng time sa kanya. Or yan na talaga yung love life mo. Na-miss ka ng love life. Kasi hindi mo siya binibigyang attention. Wala kang time binibigay sa love life mo. Hinahayaan mo lang siya na mag-relax. Wala ka masyadong attention binibigay sa kanya. Yung feeling na sobrang kang busy, wala ka na talagang time sa kanya. May potential naman love life ka. Kung love life ang tinatanong mo, yes. Mas kailangan natin bigyan ng space. Yung bagay para magkaroon siya ng pagkakataon mag-grow sa life natin. Bigyan lang kita ng payo. Mag-add ako ng advice sa'yo. You have to use your intuition sa mga messages na na-channel ko dito. Inspiration board. Sumalagat talaga sa'yo yung goals mo sa life. Sa time na to, umaangat na focus ka sa pag-abot ng pangarap mo. Focus ka sa pagkita ng pera, or ayusin yung career, and meron ka talaga mga goals na nandun na. Gusto mo talaga siya maabot. Matataas yung mga pangarap mo. And gusto mo talaga mangyari yung mga bagay na yun. So kahit ano pa itong mga problema dumarating, possible hindi masyado bigyan pansin, dire-diretso ka pa rin sa gagawin. Hindi ko lang kaperahan mo, gaganda siya. Kung medyo nahirapan ka sa pera, magbabago siya pag-iipas ng 6 na buwan. Kakaroon ka mga opportunities kumita ng pera, may marami kang offers na darating, may mga taong darating sa direction mo na tutulungan ka para makarecover, makabangon, gumanda yung flow ng kaperahan ulit. Possible na monitor mo din kung saan pumupunta yung pera mo. And magkaroon ka ng mga tamang desisyon na dadaling ka sa maayos-ayos na flow pagdating sa pera. Sa career, tingin ko may tendency na pwede kang lumipat ng work. Kung may hindi ka nakakasundo sa trabaho, possible magkaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap. Hindi mo talaga kaya yung nangyari sa trabaho kasi may mag-iba ka ng linya ng ginagawa. Basta nyo, possible mag-start ka na sa sarili mong business or maging solopreneur. Kung gusto mo kumita ng pera sa sarili mong diskarte. Hindi sa love life, di siya masyado active. So sabi ko nga, dalawa lang ang possible na reason. May person ka na talaga doon.
Hindi ka masyadong naghahanap ng tao na makakapareha kasi may tao na talaga nandun or hindi siya priority sa'yo sa time na to. Tao nakakamiss sa'yo. Tao laging nag-iisip sa'yo sa time na kung nasa breakup ka, then possible magpatuloy yan. Sa next 6 months, pwede kayo nag-uusap ng person na mamimiss mo siya, mamimiss ka niya. Possible medyo merong separation, merong parang silence. Hindi kayo masyado nag-uusap or nagko-connect. Yung sa pinakadulo, kung may personal issue ka about health, then gaganda siya. Kung meron kang binaganda, meron kang mahirap na pinagdadaanan sa health, may possibility gumanda siya sa mataas. Kung meron kang personal issue tungkol sa mga ginagawa mo, pag-handle ng oras mo, management, o kailangan mo ng katulong o tao, masasolve din yan. Like kung, sabi ko kung meron kang anak na maliit na inaalagaan at nahihirapan ka, possible makakahanap ka ng tao makakatulong sa'yo. More lang siya makahanap ka ng support or assistance or tao na talagang mag-shoulder, kukunin yung ibang mga trabaho mo para gumaan-gaan yung trabaho mo. So meron kang makakatulong sa mga gawain. So sa trabaho, pwede itong assistant or kung nag-business ka, pwede itong mga empleyado. Kung nanay ka, pwede itong yaya, ganun dating niya. Or kung nasa work ka, let's say nag-work ka freelance, pwede ka makahanap ng mga taong tutulong sa'yo sa ginagawa mo. Pwede din siya referral, magre-refer sa'yo, or ma-affiliate. Or kung may business ka, pwede siya yung mga reseller, magbebenta para sa'yo. So may tulong na darating. Para yung ginagawa mo mag-isa, may makatulong ka sa ginagawa mo na yun. Pero wala na ako as sa reading. You have to use your intuition sa mga messages na channel natin. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And kung gusto mo ng personal ka reading, send mo na ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group. To subak tayo sa topic, ano ang darating sa susunod na 6 na buwan? Okay, mag-iwan ako ng isang message dito. Hindi ako pinahirapan. Buhay na kita. Message sa'yo sa love life. Buksan natin mamaya. Sa pag-usapan natin, sa kaperahan, ano meron? Your dreams need a practical plan. Something big is coming pagdating sa kaperahan. Knight of Wands is excitement, passion. Ngayon kasi kang tao ni very passionate. Then, maganda siya. Pag-focus ka sa dream mo, kung yung dream na yon magbibigay sa'yo ng pera, sasama yung pera doon. Nasamahan ka niya. Hindi ka maglalakad mag-isa, no. Sasama siya. So, payo sa'yo, mag-focus ka sa ginagawa mo. Mas inisip kasi natin na kailangan ko ng pera bago ako makagawa ng ganito. Or kailangan ko ng pera bago ko to maisagawa. Kapag may pera na ako, magbibusiness ako. Or pag may pera na ako, gagawin ko to. So, inuuna natin yung pag may pera na ako, gagawin ko to. So, ano possible mangyari sa susunod na 6 na buwan? Magkakaroon ka ng intention na gawin ng isang bagay na very passionate ka. And dahil passionate ka dito, gustong-gusto mo itong ginagawa, nag-enjoy kang gawin ito, and nakafocus ka talaga dito, mapapansin mo may pagbabago sa finances mo. Knight of Wands is sign na mag-take ka ng risk. Gumawa ka ng bold action. Baksa mo loob mo. So, hindi siya yung maghihintay ka, no. Action siya. So, kung may dumating na opportunity, talagang haharapin mo and accept mo yung opportunity.
So, yung opportunity manggagaling siya sa paggawa ng aksyon. Example, creative na ideya. Let's say may naisip ka na, gawin ko kaya itong business or gawin ko kaya itong something na offer ko sa iba. So may something siya sa paggawa ng action. Para din siya entrepreneur. Isa kang business-minded na person, isa kang tao na mahilig sa negosyo, mahilig ka mag-take ng risk. Then maganda ang possible mangyari sa susunod na 6 na buwan. So, card ito ng gumawa ka action sa kabila na nangyayari. So, more action kaysa pagpaplano. So, i-channel mo yung energy na yon sa paggawa ng aksyon. And makakatulong din sa'yo, consistency. Card ng mga go-getters. So, kung isa kang achiever, go-getter, isa kang tao na naniniwala ka na kaya ko magkapera sa sarili ko, diskarte, kaya ko gumawa ng paraan para kumita sa mga side hustles, sa mga tinatanggap kong trabaho, sa pagtulong ko sa ibang tao, then yes, pwede siya mangyari. So, marami sa inyo, possible magkaroon ka ng sarili mong side hustle or part-time job. Iba sa inyo, business na talaga. Yung dati iniisip mo na gagawin mo ng ilang taon, ngayon, gagawa mo na siya talaga ng plan. Medyo malakas ang loob mo sa time na to. Kung matagal mo nang nasimulan ng business mo, then may makikita kang pagbabago. May ibang flow lang. Kung matagal na panahon hindi nakikita yung negosyo mo, pakiramdam mo pa nahirapan ka magkaroon ng visibility. Ito yung time na makikita siya ng tao. So, kung nasa social media ka naman, then ito yung time na pwede ka magkaroon ng more followers, more mga engagement, and dahil dumadami yung comments, engagement, mga followers, mga shares, then dadami din yung income niya. Kaya huwag ka mag-focus dun sa pera, mag-focus ka dun sa goals. Kung ang goal mo, more, let's say lang, more dumami yung followers mo, dun ka mag-focus. Or kung goal mo is more maging visible, mas makita ka, mas makita yung business mo, then doon ka mag-focus. So pag nagawa mo yung goal na yon, kung pera ang kasama nun, sasama yon. Mararamdaman mo lang na, yeah, something exciting pa parating. Pwede ka maka-attract ng mga investors sa business mo. Pwede ka maka-attract ng more supporters sa negosyo ginagawa mo. Darating yung mga clients para supportahan yung pangarap mo. So maganda to kung meron kang big dream, meron kang ginagawa na sa tingin mo makakapagpabago ng kaperahan, makakapagpabago ng buhay mo talaga. Hindi pa naman late para mangarap. Kung feeling mo siya to na atang late, hindi pa. Kailangan mo lang ng practical na plano. Pag sinabi kasi practical na plano, meron ka talaga action na gagawin. Hindi lang siya something na ini-imagine mo or pinapangarap mo. May action talaga kahit maliit. Kaya nga step by step, diba? Let's say, magaling ka sumayaw. Marami namang paraan na. Alam mo yung talents and skills natin. Hindi man niya binigay ni God sa atin parang wala lang. Diba? Kasi bakit binigyan ka ni God nun? Kasi magaling ka sumayaw. Para saan? Why? Ano na nga question nun, why? Bakit? Nandun na nga yung clue eh. Diba? Nandun yung clue. Bakit may skill or talent ka sa isang bagay na to? Let's say singer ka, kumakanta ka, why? Or let's say magaling ka talaga na magsalita, why? Diba? Pwede mo questionan, bakit? At hindi nila magaling ka sa gymnastics. Bakit dito ka magaling? Bakit interested ka sa bagay na to? Mas kailangan mong pag-aralan, bakit nga ba itong interest ko? Ba't interesado ako sa bagay na to? Kasi kung sobrang interesado ka sa bagay na to, then tingnan mo na talaga siya mabuti. Why? Ikaw lang ba interesado sa bagay na to? Baka mayroon pang iba. Tayo lang yung sa'yo na pag-aralan mabuti. Tignan mo lahat ng mga pangarap mo as parang reflection. Okay, kung meron akong pangarap na magkakatotoo sa loob ng 6 na buwan, ano yun?
Ano yung pangarap na pag nagkatotoo, pwede magbago yung flow ng nangyari sa buhay ko? Ano ikaw makakasagot ng tanong na yon? Meaning, pag na-hit mo to, alam mo sa sarili mo magbabago yung kapalaran mo. Kailangan mo siyang bigyan ng oras pag-isipan. Hindi naman natin minamadali na umasenso ka, umangat ka. Pero pag binigyan mo kasi ng oras, atensyon ng isang bagay, mas meron siyang kakayanan na mangyari. Pag pinokus mo atensyon mo sa bagay na yon, may kabayo dito sa Knight of Wands. Nandito tayo sa Year of the Horse, diba? Sabi nila, daming struggle na dumarating. Hindi mo mawawala yun Meaning, bawat taon may kasama yung mga problema, may mga struggle sa dumarating. May mga taon na parang mabigat ang pakiramdam mo. Pero, ikaw pa rin kasi nakasakay sa kabayo. Diba? Ikaw may control. Alam mo siyang tingnan gano'n. Medyo may kabayo yung taon na to. Ikaw pa rin may control sa kung anong mangyayari sa'yo sa taon na to. Kung magpapadala ka sa mga nakikita mo, sa mga naririnig mo, sa mga negative na balita na nasasagap mo, ikaw magdedesisyon. Pero kung malakas ang loob mo, matapang ka, buo ang loob mo na harapin ang hamon ng buhay sa kabila ng mga nangyayari, gagawin mo yung pangarap mo, then pwede kang maging the wild horse. Stubborn horse. Na sa kabila ng nangyayari, pupush ako. Abuti ko yung pangarap ko. Maraming tao yumaman sa panahon ng recession. Yes, maraming tao na nagkaroon ng mga successful na business sa taon na naghihirap. Ang maraming tao. Maraming tao na nakapag-invest sa panahon ng may mga ganito. Kung yung iba nagpapanik, yung iba secretly gumagawa ng mga action or move na alam nila na dinis sa maganda long term. Yung kailangan ng tamang diskarte. Pag-aralan mo yung sitwasyon mo. Mag-take ka ng risk kung kinakailangan para sa pangarap mo. Huwag mong maghintay ng perfect na time para isagawa yung bagay. Kasi kung maghintay ka ng gumanda lahat ng nangyari bago ako magsimula ng negosyo, then saan mahirapan ka? Kasi wala naman talagang perfect time. Ang time is now. Now. Payo ko lang yun. Kasi naghihintay na okay, saka magnanegosyo pag okay na, pag maayos na. Pero, misa kailangan mo ng discard May mga paraan na pwede mo maisip na maisasagawa mo pa rin yung plano mo sa paraan na hindi ka masyado magtitake ng sobra-sobrang risk. Yung sakto lang na kaya mo. Makakatulong din sa'yo kung gusto mo gumanda yung kaperahan mo na iniwas sa sobrang paggasto sa mga bagay na hindi mo masyado kakailanganin. Gamitin mo yung pera mo ng tama. Payo lang yan sa'yo. Ngayon sa career, mas maganda dito. Sabi ko ako, isa kang influencer, isa kang tao nasa social media, then taon mo ito na magkaroon ka ng moment. Yung moment naman is magkaroon kang visibility. Sabi dito, step out of your comfort zone. Yes. Kasi mahirap ilagay yung sarili mo dun sa spotlight. Dahil, pag nag-step out ka ng comfort zone mo, yung mga malalapit sa'yo, medyo matitrigger sa pinagagagawa mo. Example, bigla mo nalang i-announce sa mga tao sa paligid mo na, oy, magsistart ako ng something na ganito. Ano hindi sila sanay, nakikita ka na gano'n. Pwede ka makatanggap ng pushback. So ngayon, kung bago-bago ka pala sa social media, ma-feel mo yung feeling na may pushback na nangyayari sa umpisa. Feeling mo na, yung expect mo na mag-support sa'yo, pero hindi ka sinusuportahan. Pero kung maging consistent ka, tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, darating naman ang support na para sa'yo. So darating ang pera para sa'yo, darating ang support para sa'yo. As long as, diretso ka lang sa plano mo. Kung sa work, ganun din papansin mo na, meron kang nafe-feel na collaboration. Kung dati feel mo, ang hirap nung pakikisama sa mga ka-work. Ngayon nafe-feel mo na yung mga nagkakasundo-sundo na kayo. Minsan sa panahon ng mahihirap yung nangyari, nabubuklod yung mga tao.
So, mas lumalakas pag mas marami. So, possible ma-feel mo. Kung nag-work ka, ma-feel mo na nagtutulungan kayong magkakasama sa work dahil pare-pareho kayo naapektuhan ng mga nangyari. Gusto nyo makatawid sa ganitong mga sitwasyon. So, mas naging concern kayo sa kalagayan ng isa't isa. Ito yung you look after each other. Hindi lang pansarili, pati sila. Nakamain na ba yung ka-workmate mo? Baka wala ng pambiling pagkain. So, operan mo ng pagkain. Alam mo, madali naman maging mabuting tao. Marami akong na-meet ng mga ganitong tao sa life ko. Ang payo dito sa ng card, step out of your comfort zone. Kung gusto mo talagang maging maganda yung ginagawa mo, minsan kailangan mo na rin maging honest sa sarili mo na saan ba ako nalilimitahan? Bakit? Kasi minsan nararamdaman mo, malapit na ako sa breakthrough. Malapit ko na magawa yung gusto kong gawin. Pero bakit parang may pumipigil? Ayun yung comfort zone mo. Nandun. So, minsan kailangan mo lakasan ng loob mo and step out. Sample nito sa work, kung gusto mo talaga maging boss, hindi siya something na kasanayan mo, hindi siya yung comfort zone mo. Possible, maninibago yung nervous system, yung katawan mo sa ganon. Pero, minsan kailangan mo kumbinsin ang sarili mo na safe, maging safe pa rin ako pag napunta ako sa posisyon na yon. Unti-unti, makakalipat ka doon ng maayos. Isa ng kalaban natin sa success natin, hindi talaga ibang tao. Tayo. Tayo sasabot tayo sa sarili nating tagumpay. Kasi maraming beses ganun ang ginagawa ng tao. Dahil sa maling-maling mga desisyon, maling-maling aksyon, dahil sa takot, opportunities na hindi kayang tanggapin kasi may mga paniniwala na hindi para sa akin, hindi ko yan kaya. Nasasabotahin natin sa sarili natin. Tingin ko sa susunod na 6 na buwan, magkakaroon ka opportunity na halos abot kamay mo yung pangarap mo ngayon. Kung abutin mo yung pangarap mo, kung maglalakas loob ka na gawin yung dapat gawin para mangyari yung gusto mong mangyari sa career, nasa sayo ang desisyon. Marami sa nagpunta dito, maging matagumpay ka sa career na pinili mo. Dahil malakas sa loob mo. Dahil hindi ka takot na mag-step out ng comfort zone. Kahit may mga naririnig ka ng mga doubts galing sa ibang tao na mahirap yan, hindi mo kaya yan, may gumawa na yan, hindi naman na kinaya, mga gano'n. Hindi mo pinahayaan pumasok sa isip mo yan. So, kalipas sa 6 na buwan, mayroon kang milestone na mahihit. Depende kung ano yung trabaho mo. Kung nagtatrabaho ka sa company, pwede kang ma-promote. Kung may sarili kang business, then mapapansin mo yung business mo lumalago. Kung may isa kang branch, then magdalawa yung branches mo. Kung meron kang listing lang na binibenta, then mapapansin mo, nagdodoble, nagtitriple yung income mo. Or kung nasa social media ka, mapapansin mo dumadami engagement mo. Dahil lang yan, nag-step out ka ng comfort zone. Ginawa mo yung mga bagay na hindi komportabling gawin, pero ginawa mo. Malapit ka sa tagumpay. Ito yung success is just around the corner. Alam mo yun? Drum roll, please. Nag-drum roll pa sa tabi mo. It's a sign na gaganda career mo. You have to take what resonate with you. Sabi ko nga, action, kailangan mo mag-step out of your comfort zone. Harapin mo sa sarili mong takot. Yan yung mga pagdududa sa sarili, na masama makaisip ng negative na thought. May kalayaan naman siya na mag-exist. Hindi yung mga negative thoughts, no judgment. Dumating yan sa'yo dahil nagre-resonate ka doon. Ngayon, darating yung time, pag hindi masyado binigyan attention ng mga negatibong iniisip mo, magsasawa din siya sa'yo, lulubayan ka na niya. Kasi hindi na niya nakikita ang purpose kung bakit kailangan pumunta siya sa'yo, hindi ka na nagre-resonate sa negativity. So, papansin mo, unti-unti, wala ka na masyado maisip ng mga negative.
Puro positibo na maiisip mo. Puro, magtatagumpay ako. Yes, mangyari to. Gagaling ako. Ganun na yung mga papasok sa isip mo. So, dun pala makikita mo na kung nasan ka. Pag puro negatibong pumapasok sa isip mo, na nagbabayad ka sa negative. Sabi negative, yung mga low or limiting beliefs. Pag puro positive ang pumapasok sa isip mo, then medyo gumaganda-ganda yung aura mo, gumaganda yung mindset mo. So yung mga nasasagap mo, kung ano-ano naisip mo, salamin kung ano talaga nararamdaman mo sa loob. So obserbahan mo yan na kung dati, ang takbo ng isip mo, papunta sa negatibo, ngayon papunta na sa positibo. Ano mo yun, pinipilit, kusa yung pumapasok sa isip mo. Naririnig mo din yan sa ibang tao na kasama mo. Kung dati puro negatibo ang naririnig mo sa ibang tao, ngayon positibo na naririnig mo. Good job, galing mo, the best ka talaga. Confirmation lang yun na nagbabibe ka sa ibang energy. Bigyan lang kita ng nakikita ko. Ngayon dito tayo sa love life. Yung energy niya, kawig siya ng babaeng matagumpay sa career and then medyo nag-struggle sa love. Ganyan dati. Pero sa career, walang question. Pero sa love life, parang hindi tayo sure. Papagigila kita. Alam mo yun, nangyari yan minsan na matagumpay ka sa isang aspeto ng life mo, let's say, career, pero nahirapan ka sa love. Napakarami namang nagpatunay niyan. Pero ang tanong, pwede ba matagumpay ka pareho? Yes, may mga tao na matagumpay din pareho. Magandang love life, magandang career. Magandang love life, magandang business. Iba maganda sa lahat eh. Alam mo yun, kinuha na lahat. Kailangan mo lang pag-aralan mabuti. Hindi ko may tao ka na tinatry palayain. Pero hindi mo siya talaga matalikuran. Like, may tao ka sa life mo na pinag-iisipan mo na, i-release ko na ba to? Like, i-give up ko na ba to? Hindi ba to something na pwede mag-work? Hindi pa na gusto mo magkaroon ng closure sa bagay na yon na nangyari sa nakaraan. Ano yung possible mangyari? Kung may tao sa nakaraan na iniisip ka na hindi mo talaga makalimutan, possible bumalik siya sa time na to, yung 6 months na to. And ikaw magde-decide kung i-release mo na ba talaga siya or bigyan mo siya ng chance. So energy niya, yung kung may ex ka, pwede siyang bumalik para mag-reconnect kayo. Reconciliation. Or pwede din siya kung meron kang partner ngayon and hindi ka nagkakasundo. Finally, makuklose nyo na yung pangit na nakaraan, like yung pangit chapter na yun, and makapunta na kayo sa mas maganda. Kung may galit ka sa partner mo, may sama ka ng loob, sa loob ng 6 na buwan, makikita mo yung halaga ng pagpapatawad, hindi na sa kanya, sa sarili mo. Yung halaga ng pag-move forward. May mga relationships naman na nagsusurvive sa pangit na pangyayari. For example, kung mag-partner kayo and may ginawa sa'yo yung pangit ng partner mo, pero love mo pa siya, humingi siya ng sorry sa'yo. Dito ka sa moment na, tatanggapin ko pa ba tong tao na to or i-release ko na? Ang decision always na sa'yo. Always ang goal reading natin. Bigyan kita ng nakikita ko. So, dito ka sa crossroad. Kung i-release mo ba yung person or ikikip mo siya sa buhay mo. And kung sino yung person na gusto mong palayain or pinag-isipan mo lang i-release or i-let go, ikaw ang makakaalam. Tingin ko lang nasaktan ka dahil sa kanya. Yung pain na naramdaman mo sa connection is masakit, mahirap. Pero matindi din love mo sa kanya. Hindi ka masasaktan ng todo kung hindi ka nagmamahal na sobra. Pag-aralan mabuti. Yung mga zodiac signs dito, Taurus, Leo, yan mataas dito, Taurus and Leo. Sa reading, not necessarily yun lang yung zodiac sign. Pero pag-aralan mo rin, Taurus and Leo. Ten of Swords. Ten of Swords is, feeling mo na backstab ka, na betray ka ng isang person. Ganun pakiramdam niya. Yung sobrang pain na, hindi mo alam kung anong gagawin.
Sabi nga nila, pag dumating ka sa rock bottom, it's a blessing kasi mas makikilala mo yung sarili mo. So, ang choice na sa'yo kung tatanggapin mo yung person na to. Like, hahayaan mo ba siya bumalik sa life mo? Or kung may partner ka ngayon, tatanggapin mo ba yung mga hindi magaganda nangyari and patuloy ba kayong magiging kayo? Ano mo yan? Tutuloy mo ba yung commitment or relationship? Ang decision na sa'yo. Ano ba message na sa'yo? Let me be your sweetheart. Kung may sweetheart ka ngayon, pinag-isipan mo yung connection mo sa sweetheart mo. Na, ito bang relationship na to, something na pwedeng long term. Hindi ko darating ka sa awakening, pagdating sa love. So, expect mo na yung 6 months, very healing sa'yo. And, mas makikilala mo yung sarili mo. Tingin ko lang may tao na gusto maging sweetheart mo. Na kung may nagawa siya mali, gusto niya bumawi. Gusto niya itama yung mga pagkakamali niya. Ang gusto niya patunayan sa'yo na tamang decision mo na pinili mo siya. Sa kabila ng mga negatibo sinasabi ng ibang tao, gusto niyang i-prove na tamang decision mo na siyang pinili mo. Ay ikaw ang nakakakilala sa person. May kind of source yan. More siya kumokonek sa mga stress, problema, and pain. Heartbreak, betrayal. Doon siya kumokonek. Dito sinasabi na patawarin mo yung person and accept mo siya sa life mo. Kasi pwede mo naman patawarin ng person and hindi mo na siya accept. 6 months na darating, may sweetheart ka pa rin. Hindi kung wala kang partner, di magkaka-sweetheart ka. Kung may sweetheart ka, then kayo pa rin. Kung naman inintay mong bumalik yung person yon, yung possibility na mag-show up siya, magpakita siya is nandun. Kung babalikan mo yung person, hayaan mo siya maging part ng life mo again. Part ng buhay mo, is a decision na ikaw mag-decide. And kung ayaw mo na mag-partner, then it's time na patawarin mo na yung sweetheart mo na yun na nakasakit sa'yo. Kasi at some point naman sa past, minahal mo naman siya. Hindi ko hindi makakabuti magsalita ng negative about someone na minahal mo at some point sa life mo. Sa tingin ko. Kasi, ano mo yan? At some point alam mo minahal mo siya. Pwede may claim na maging maganda yung love life mo. Na kung galing ka sa pangit na relationship, in the next 6 months, makaka-recover ka, makaka-move on ka, and kakaroon ka ng person na deserve maging sweetheart mo talaga. Mararamdaman mo sweetness ng love, na hindi lang siya puro pain. Meron din something sweet sa love, and ma-experience mo yon. Ngayon yung number 4 na card dito is 9 of Cups, wish card ng tarot. Sabi dito, confidence is your key to success. So, kung may tagumpay ka ba sa loob na 6 na buwan? Yes. Kasi confident ka. Very confident ka na person. Hindi ka naman nagdadalawang isip. Pag dumating opportunities, nag-yes ka naman sa opportunities. Hindi ka rin nagdududa sa kakayanan mo. Alam mo naman na magaling ka. And kahit naman sa love life, alam mo na worth it ka. Deserve mo ang love. So, nandito ka sa journey. So, sabi dito, my enjoyment and satisfaction is validation enough. So, sa loob ng 6 months, marami kang mapupuntahan na hindi mo ipopost sa social media, marami kang mga gagawin na masaya kang ginawa pero wala kang pangangailangan na i-overshare, alam mo yun? Think ko, magkakaroon ka ng feeling na satisfied ako sa life ko, na alam ko, confident ako sa heart ko na nasa tama akong direction. So, marami kang gagawin. Yes, ready mo na yung backpack mo. So, marami mga problema mo sa solve habang ginagawa mo yung bagay na feel right para sa'yo. Sabi dito, we are each on our own journey and mine does not need to look like anyone else. Yes. Kanya-kanya naman tayong journey. Iba-iba tayo ng direksyon. And iba-iba din tayo na speed. Gaano tayo kabilis.
So like ito, nag-umpisa pa lang siya dito. Ando na siya. Diba? So, minsan yung ibang tao, ahead ng ilang steps sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na dahil na doon sila, wala ka ng chance makapunta doon. No. Hindi naman ganun Sa loob ng 6 months makikita mo yan na iba-iba lang ng journey, hindi lang sabay-sabay ang starting point ng tao. May mga tao nag-start sa zero. Meaning, mahirap. Like, konti ang support, konti ang resources, and dami mga responsibilidad. Pero hindi ibig sabihin, wala nang chance maging matagumpay. Pwede ka magsimula kahit nasan ka. Pwede mo abutin pangarap mo kahit nasan ka, anong edad mo, anong ginagawa mo, ano yung mga responsibilities mo. Kung gugustuhin mo, kailangan mo na mag-decide. Kasi when marami sa mga gusto mo mangyari, mapagdidesisyonan mo na. Pero wala na ako add sa reading group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko, alisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Larissa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 3. Sabak tayo sa topic. 6 months from now, ano naghihintay sa'yo? Queen of Swords. Sa financial, sabi dito, a time to give rather than take. Sa zodiac signs nandito, Virgo. Virgo lang? Mataas sariling para lang to sa Virgo. Mataas lang yung Virgo energy. Yung Virgo energy, nakikita ko siya as may tendency maging perfectionist, powerful talaga yung mind, pasimilar kang beautiful mind, na maganda siya. Kung i-focus mo yung isip mo sa mga magagandang bagay, ma-attract mo talaga siya. Pero pag na-focus naman siya sa negatibo, na-attract mo din. So makabuti sa'yo na pag-aralan, ano yung palagi mong iniisip? Ko, sa mahabang panahon, meron kang love and hate connections sa money. Ang payo sa'yo, time to give rather than take. So, ano yung pwede mong ibigay? Pinost ko natin ito sa isang Facebook page ko na yung value. Ano yung value na yun na pwede mong ibigay? So, money follows value. Yes. Lahat naman tayong tao mahalaga. Pero pag usapang kaperahan, yung value na tinitingnan natin dito is value sa marketplace. Like kung ang level ng skill mo mataas, then pwede ka na i-consider na valuable person, mahalaga. Kaya kami tinatawag tayo mga expert, may tinatawag tayo mga boss, authorities, managers, mga tao na mas mabibigat yung mga problema solve nila. Queen of Swords kasi problem solver. So possible, darating ang pera sa'yo kasi kaya mo isolve yung mga bibigat na mga problema. May mga problema ka na kayang solusyonan, na nahirapan yung ibang tao na solusyonan, or kaya mo maggabay, mag-mentor, mag-coach, magturo sa ibang tao. Kung teacher ka, then give, more magbigay. Kung saan mong bigay, give, more informasyon. Alam mo yan? Kung ano yung kaya mo i-share, wisdom na meron ka, i-share mo. So yung more yung pagkita mo ng pera dahil nagbibigay ka ng knowledge, wisdom, nagsishare ka ng alam mo. Kung skill ito, nagtuturo ka. Kung nasa social media ka, more ang dating mo educator, nag-educate ka. Kung naman entertainer ka, pwede din naman. Nagsishare ka ng skill mo, ng passion mo sa ibang tao. Na-inspire mo sila.
kung magkakapera ka, the more na may bibigay ka, the more na hindi ka matatakot mag-share, magbigay, magturo, mag-coach, or mag-mentor, the more yung pera darating sa'yo. Possible magkakaroon ka ng opportunity na magkaroon ng coaching. Si Queen of Swords, pwede din siya yung client mo. Like kung nagpi-freelancing ka din, claim mo na makaka-attract ka ng more clients. More clients ang willing magbigay sa'yo. More ang gustong mag-support sa'yo. Think ko yung pagdating ng pera mo is not something na pinag-pray mo lang or winish mo lang. It's something na pinag-isipan mo. Pinag-aralan mo, pinag-isipan mo. Alam mo na darating ito. Ito yung knowing na darating ito. Kasi alam mo, may goal ka. Meron kang gustong gawin. Sa loob ng 6 months, mas magiging sure ka sa sarili mo. Darating sa point na kahit mahirap yung nangyari, masasolve mo yung mga financial problems, and magugulat ka pa na darating pa yung point na more makapagbigay ka pa. Sa kabila na nangyayari, marami ka pa palang matutulungan. Ngayon ko ito talaga yung pangarap mo, gusto kasi ma-blessed para magbigay blessing ako sa iba, then i-claim mo mangyayari siya. Na dahil may intention kang tumulong, always supportahan ka ni universe doon. Mapapansin mo yung mga tao na nagtayo ng mga shelter para sa mga animals, yung mga tao na nagkakaroon ng intention tumulong sa mahirap, more din blessing dumadating sa kanila kasi kailangan yun ah. Kung ang intention mo is makatulong, darating yung mga bagay na itutulong mo. So, depende kung ano yung intention mo. Tingin ko lang, magkakaroon ka ng clarity about money na hindi niya hawak yung safety mo as a person. Alam mo yan, na hindi dahil sa kanya kaya safe ka. Hindi. Dahil ikaw ay safe talaga. Si Queen of Swords is symbolism ng wisdom. Alam mo yan, wisdom na kung may trust ka sa sarili mo na ikaw yung tipo ng tao na willing ka matuto and haharapin mo yung mga problema darating, then magkakaroon ka ng self-trust na kung ano man yung mga financial problems na darating, madali din siya masasolve. Kaya, kailangan mo itong tingnan mabuti. Sa time ba na to, anong tingin mo sa sarili mo? Nakita mo ba sa sarili mo na kakayanin ko ano man ang darating? Kailangan mo siyang pag-aralan. Tingin ko lang, sa 6 months, makakatanggap ka ng positive energy pagdating sa money. More mapipil mo na confident mo siya na yung pera nandyan para suportahan ka, ibigay yung mga pangailangan mo, and tulungan ka na makatulong din sa iba. So, doon ako sa gagandang kaperahan mo. Hindi lang siya darating, makikip mo pa siya talaga. And meron ka pang more na may bibigay sa iba. Pas ba kailangan ka ng mga tao sa time na to? Alam mo yun? Kung mayaman ka na person, di ka takot magbigay. Kasi yun naman talaga siya. Kung identity mo is mayaman ka na tao, wala sa'yo yung magbigay talaga. Diba? So, kailangan i-embody mo siya sa napakaliit na paraan pwede. Example nito, kung kakain ka sa restaurant and may bayad ka, pwede ka mag-iwan ng tip. Kasi hindi ka takot magbigay. Alam mo more pa darating. Pag-aralan. Ako may nangyari nga sa akin dati. Share ko lang. Weird story. Isa kasi pag nasa labas ako, may dumadaan ng mga kung ano-ano. Marami akong experiences na ganito. Pero one time, may nakita ako na para siyang parada ng mga, ano mo yun, mga taong nangingi ng pera, santo. Mga santo, parang ganda tingin sa akin. Tapos nangingi silang pera, parang donasyon, ganyan. And nagbibigay ako. Yes, hindi dahil sa napipilitan ako. Hindi lang. Willingly gusto ko lang magbigay. Ako lang napapansin ko na natatandaan ko na nagbigay ako dito and then napapansin ko, bumabalik din yung pera pero multiplied siya, bumabalik. Namumultiply siya. Pag ganun yung mga ginagawa ko, like nag-donate, nagbigay, mga ganun. Personally, napipil ko na ganun. Pag walang pwersa, pag walang forcing, pag walang
Walang need na patunayan ka sa ibang tao. No, wala naman kasi nakakaalam nun. Ako lang. Alam mo yun? Doon siya more dumarating. Pag-aralan mabuti. Meaning, yung money, hindi siya yung source ng safety natin bilang tao. Tingin ko. Pag-aralan mabuti. Kasi mangyari, pag inisip mo, maging safe kapag may pera. Kapag namating ang pera, kabado-kabado ka na. Kakabahan ka. Hindi mo anong gagawin. To the point, minsan hindi ka pag-isip ko anong gagawin sa kanya. Kasi takot na takot ka mawala siya. Kung inisip mo sa kanya manggagaling safety mo. Pero kung alam mo na, ako nagbigay ng pera na to. Ako ang dahilan kung ba't meron nito. Then, di ka matatakot. Di ka matatakot. As long as nag-exist ka sa mundo, possible magkapera ka. Ano ba mas mahalaga? Life or money? Life ang mas mahalaga. Life. Ano mo yun? Life is more precious than money. Yung ikaw na nabubuhay ka sa mundo, humihinga ka, hindi matutumbasan na kahit anong pera sa mundo. Hindi ka matutumbasan na kahit anong pera sa mundo. So imagine mo, hindi ka mabibili. Priceless ka. So doon pa lang makikita mo na mas importante talaga ako sa pera kaysa yung pera. Kasi nang ginagawa natin, hindi ba tawag ginagawa yung Diyos sa pera? Ano mo yun? Pero nakakalimutan natin na tinreate tayo ni God to have dominion sa lahat ng bagay. Diba? So, bakit tayo matatakot? Kumbaga, huwag mo siyang gawing master mo. Kung magbabasa kang Bible, sasabi yan eh. Huwag natin ilagay sa pedestal yung mga material na bagay kung anong bagay meron sa mundo na to. Malalim na siya. Tingin ko, magbabago mindset mo sa pera. Magkakaroon ka ng more powerful mindset. And then, magbabago yung pagtingin mo sa pera. Maintindihan mo na mas mahalaga ka naman kaysa sa pera. And then, magbabago yung ikot ng kaperahan sa'yo. Darating ka sa point na, darating ang pera sa panahon na halos wala na nga siya sa isip mo. Focus ka na lang sa trabaho mo. Focus ka sa ginagawa mo. And, saka siya darating. Kung may opportunity kang kumita ng pera, yes, gawin yon. Pag nag-show up yung mga pagkakataon na yan na may offer sa'yo na maganda, yes, tanggapin kung makabuti sa'yo. May makabuti sa'yo na gawin yung tama. Kasi si Queen of Swords is kumukonect siya sa integrity. Pag ginawa kasi natin yung pera as yung master natin, pwede tayo magkamali-mali ng desisyon. Marami tao na dahil sa kagusto magkapera, kung ano-anong mga ginagawa, hindi siya sa tingin ko worth it. Pag sa matagal, hindi siya worth it. Pero pag galing ka sa good intention, may integrity ka, and alam mo na, ikaw pa rin ang mas nakahihigat sa kahit ano pa material na bagay sa mundo na to. May alam mo sa sarili mo na mahalaga ang buhay mo. Na yung money darating yan. Nagkaka-awakening ka sa financial. Alam mo isang sign na malapit ka ng yumaman is bumabaliktad ang mundo mo. I-share ko lang sa'yo. Meaning, bumibigat yung mga problema mong financial is a big sign na nag-expand ka. Nag-expand ang energy mo. Pag sa nag-expand, nagle-level up ka doon sa mas maganda-gandang frequency. Kasi yung mga problema mabibigat, hindi yan pupunta sa'yo kung hindi ikaw yung tipo ng person na kayang isolve siya. So yung bigat ng problema mo is a reflection din ng pagbabago sa'yo. So like example, kung dati pinaproblema mo lang is let's say lang na 1,000 pesos na bill, eh napansin mo, parang dumoble yung bill ko. It's a big sign na shift. It's a reflection na sa darating na future, pag hindi ka tumigil sa pag-ayos ng life mo, eh hindi mo na masyado iindayin yung mga malalaking bills kasi hindi mo na siya nakikitang malaki. Normal na siya sa'yo.
So, tingin ko sa 6 months, manonormalize mo yung feeling ng may pera. Manonormalize mo siya. Ibig sabihin, hindi na siya nakakashock sa'yo, hindi na siya nakakagulat sa'yo. Marami mga tao na mayaman, like mga yumaman na tao. Ganito yung feeling nila. Pag nag-post sila na ang kinita nila sa pinagagagawa nila is 500,000 a month, yung mga ibang tao, shock na gulat na gulat. Pero sa kanila, very normal na yun. Hindi na nila nafe-feel na malaki yun. Kasi yun na yung new normal nila. Parang na siyang equivalent sa pera sa normal na tao, let's say 1,000. Ganun lang pakiramdam nila sa mga pera na yun. Hindi siya big deal, hindi siya nakakagulat, hindi siya shocking. It's normal. So, pag nakatanggap ka ng malaking pera, best i-normalize mo. Basta nga i-normalize mo. Normal lang. No big deal. Wala kang masyado attachment sa kanya. Hindi siya something na para maka-feel ka ng sobrang excitement. No, alam mo na, tama lang na ito matanggap ko. Papansin mo pag nakuha mo yung bagay na sa tingin mo deserve mo, ang pakiramdam mo normal lang talaga siya. Yes. And makikita mo to sa lahat ng aspeto. Let's say, nasa social media ka, nakita mo yung videos mo, nag-reviews na siya ng ang laki. Dating ka sa point na pag normal na yung nangyayari sa'yo, hindi ka na nagugulat. Alam mo na, tama lang naman na ito, ganito kadaming views ito. Kasi nagiging na siyang normal sa'yo. Ganun din sa work. Kung lagi ka napopromote, hindi ka na siya shock na napromote ka ulit. Kasi alam mo, ramdam mo na normal lang na mapopromote ka palagi. So, mananormalize mo yung feeling na may pera. Sa ibang taong tingin nila sa'yo, parang shocking, ganun, kagulat-gulat, ganun. Pero sa'yo, normal lang. Tingin ko magkakaroon ka din ng boundaries. Ate, hirap ka sa boundaries. Like, masyado kang overly giving. So, dumating yung mga problema financial sa'yo dahil sobrang kabibigay. Pag saan over, so over na talaga. Sobra na talaga. Like, alam mo na hindi na dapat magbigay, nagbibigay ka pa rin. May tamang pagbibigay. May pagbibigay na nakakasama sa tao. Yes. Something yan na matututunan mo na wala masama magbigay, wag lang sobra, to the point na maging dependent na sa'yo yung mga tao. So matututo ka ng strong boundaries, yan. Matututo ka ng mag-no, matututo ka ng i-manage yung pera mo maayos. Magkakaroon ka ng tamang mindset pagdating sa pera. Possible marami sa inyo magkakaroon ka ng mga lessons sa pera talaga, kaperahan. And yung iba sa inyo magiging financially literate ka. Matututunan mo talaga how money works. Paano ba siya gumagana? Paano ba talaga nagkakapera? Paano siya dadami? Ngayon kung nandito ka sa time na inaayos mo talaga yung kaperahan mo, nagbabayad ka ng mga bayarin mo, then i-claim mo na magiging maayos yan. Si Queen of Swords, nakikita ko siya connect sa mga numbers. So, makakatulong sa'yo maging observant. Tingnan talaga yung mga numbers. Tingnan talaga. Pag-aralan talaga. Kung may problema ka sa pera, then tingnan mo talaga, ano yung problema ko, ang gano'n siya kalaki. Pag-aralan talaga siyang mabuti. Hindi ko marami ka masusolve ng mga problema sa kaperahan sa loob ng 6 na buwan. Like kung nagbabayad ka ng loan, utang, mga bagay na yan, then unti-unti, makiklear mo na yan. Kahit ikaw, makakapil ka na, unti-unti, nakakabangon ako. So, iba yung pakiramdam mo sa pakiramdam ng mga tao sa paligid mo. Alam mo yun? Kami sa Queen of Swords misunderstood. Pwede mo kasi maramdaman na nahihirapan yung mga tao sa paligid mo, pero ikaw hindi ganun ang pakiramdam mo. And ikaw nakakaalam. You have to take what resonates with you sa reading natin. Ito yung feeling na nakikita mo na we-witness may ibang tao nag-struggle sa pera. Pero ikaw, secretly, nag-acquire ka ng wealth. Secretly, kumikita ka ng maganda. Na parang meron kang alam na hindi nila naintindihan. And ikaw nakakaalam. Possible maranasan mo to sa susunod na 6 na buwan. Lalo na kung talagang pinag-aaralan mo to mabuti, binibigyan mo tong pansin or attention. Pagdating sa career, sabi dito, have faith in your dreams, judgment. So malapit ka na sa big goal. Si judgment na yan, papunta ka na sa the world.
So, sa loob ng 6 months, mapipil mo na isa sa biggest milestone darating sa'yo. Anong sample nito? Kung may pinapangarap kang posisyon sa work, then impossibility makuha mo is mataas. Kung mayroon kang big goal na connect sa career, like, let's say lang, makapunta ka sa ibang bansa, it's a big opportunity na pwedeng dumating sa'yo. Hindi ko gaganda ang career mo to the point na shocking siya sa ibang tao. And ikaw nakakaalam ko anong meaning mo. Like sa paningin nila, para siyang awakening. Anong sample nito? Like, hindi ka nagsasalita, hindi ka maingay. Tahimik ka lang sa ginagawa mo. And then 6 months, magugulat na ng mga tao na meron ka ng big achievement na hindi na alam saan nanggaling. Hindi ko work in silence ka as a person. Tahimik ka lang kasi iniwasan mo yung judgment ng ibang tao. Pwede ito din yung takot mo kaya hindi mo sinishare. Kung sa work mo, sa nakaraang mga taon, feeling mo, ang dami opportunities na palampas mo, ma-accept mo na yun na may mga opportunities ka talaga na palampas noon. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng chance ngayon. Judgment is awakening, rebirth. So, anong pwedeng mangyari? Kung may pangarap ka na tinalikuran noon, pwede mo siyang balikan ngayon. Kung gusto mo bumalik sa dati mong work, pwede rin naman. Yes, wala masamang balikan yun. Isa pa possibility is magkaroon ka ng new work. Mag-shift ka ng career talaga. Kaya ka-awakening na hindi ito yung gusto kong trabaho, lilipat ako ng bago. So marami dito sa group number 3, magkakaroon ka ng pagbabago sa direction ng career mo. Magtitake ka ng bagong role na hindi mo pa na-try talaga. Babaguhin mo yung talagang ginagawa mo sa buhay. Iba sa inyo magre-retire na maaga. Iba sa inyo talagang papunta na sa retirement. So nagre-ready ka na sa retirement. So yung career mo is something na malapit na siya dun sa closure. So either i-close mo yung chapter na yun kasi mag-start ka ng bagong chapter, or papunta ka na sa retirement, mag-iipon ka na lang, and then eventually, ilalet go mo ng career. Basta nyo, malapit ka na doon sa big milestone sa career, ma-reach mo na yung pinakamataas mong pangarap. 6 months ang pinag-uusapan natin. Mabilis siya, diba? And ikaw nakakaalam. Wala masama kung di lang 6 months ang kailangan mo. Kasi always naman, estimate yung ibibigay natin. Kung hindi mo pa siya magagawa sa loob ng 6 months, then pwede mong bigyan ng sarili mo ng mahabang time. Pag nakita ko lang ang judgment card, nakikita ko siya as more siya internal work siya. Kumo-connected siya sa purpose. So marami sa inyo yung career mo, pag-aaralan mo kung ito ba talaga yung career na gusto ko or ito ba yung naka-align sa purpose ko. So possible marami sa inyo, mahanap mo yung career na spiritually naka-align ka. Yung, pag saan naka-align ka, yung talagang gusto mong gawin. Na pwede mo nang gawin ng matagal. So meron kang pangarap na hindi mo pa iniiwanan. Mas tataas ang faith mo. Possible very spiritual na mga tao pumunta dito sa group number 3. Si Archangel Gabriel yan, nasa judgment card. And si Archangel Gabriel is siya yung messenger. Kumakonect siya sa word ng communication. So kung mayroon kang balita na hinihintay tungkol sa career, darating yan. Meaning good news ang darating sa'yo sa trabaho. Like, ikaw nakakaalam kung ano yung ina-expect ng darating. Is something big, something good, something na transformational. Pag naabot mo ito, ang daming buhay ang magbabago. Ang daming matutulungan. So, claim mo na magtatagumpay ka sa career at tutulong ka sa maraming tao. Doon ako sa gagandang career mo. Possible mayroon ding haters though. Ano yun? Hindi man tatanggal yun Pero okay lang yun. Hindi tayo galit sa mga haters. Alam mo yun? Mas kailangan mong bagawin ang mindset mo sa mga haters. Kung hate ka nila, love ka din nila. Ano mo yun? It's a blessing para na sa dami-dami ng nakikita nila sa mundo, pinili nila makita ka. Like, pinili nilang ibigay sa yung oras and attention nila.
Sabi kong attention, napakahalaga niyan sa tao. Diba? Pwede naman niyang ibigay attention niya sa ibang tao, pero bakit ikaw binigyan niya attention? Dahil sa sign na deserve mo yung attention na yun. Always gusto natin positive mga compliments, pero ang payo sa'yo ng card, pag may positibong dumating sa'yo, huwag mo siyang dibdibin. Alam mo yan? Pag may negative, huwag mo din siyang dibdibin. Magagawa mo lang yan kapag alam mo sa sarili mo na lahat ng meron ka is kay God. Kung saan ka man naniniwala. Pag hindi mo inangkin yung mga bagay-bagay na meron ka, na akin to, sa akin to, dahil sa akin, yung mga gano'n. Yung ego mo, hindi masyado magkakaroon ng control sa life mo. Ito yung hindi mo itataas ng sarili mo na angat sa iba, hindi mo din ibababa. Ile-level mo lang talaga sa level ng tao. So, hindi ka maging sobrang saya dahil kino-compliment ka nila. Hindi ka din sobrang masasaktan kasi binabash ka nila. Normal lang sa'yo lahat ng mga bagay na yun. Hindi nang babaguhin yung emosyon mo sa loob. So, alam mo na lahat ng meron ka is kay God. Ito yung give glory to God. Kasi pag alam mo kay God lahat yun, wala ka dong say. Kung ano man nangyari sa paligid, hindi niya mababago yung nasa loob. Sa internal siya. So, dun ako sa gagandang career mo. Kung gumagawa ka ng spiritual work, then claim mo na yes, have faith in your dreams. Na kung ano man itong ginagawa mo is supported to ng universe, andun mga archangels, angels mo, ginagabayan ka. And hindi ka magkakamali-mali ng desisyon. Always tama ang desisyon na pipiliin. Pagdating sa love life, naku, lover's card na dito. Sabi dito, be bold and make the first move. So may taong gagawa ng first move. Pili ka na lang, ikaw si person. Diba sa inyo ikaw? Kung gagawa first move, and no judgment. May judgment nandito. Hindi wala masama kung, mama kung gagawang first move, wala naman masama. It's a decision. Lover's card is a decision. Sabi dito, be bold and make the first move. So, ang decision nasa iyo. Gusto mo ba ikaw? Ayun, kung pili mo, ma'am, ayoko. Pwede may claim na yung person na gagawa ng move. So, may isa mo na gagawa ng move. First move. Pag sa first move, magpapakita ng interest. Let's have fun together. So, may taong gagawa ng move para makasama ka and mag-enjoy kayo magkasama. Yung salitang fun together, ikaw nakakaalam ko ano ba yung masayang gawin together. Tingin ko lang, magkakaroon ka ng masasayang memories kasama isang tao, magkakaroon kayo ng chance mag-engage, mag-connect, mag-date, or kung matagal man hindi nakikita yung partner mo, it's time magkaroon kayo ng vacation time together, magkaroon kayo ng more bonding, more na ma-feel mo, hindi ako nag-iisa ngayon, may partner ako. Together. So, kung wala kang partner din, yung possibility magka-partner ka mataas. And your relationship is very fun, masaya. Feel mo na, para kang may kakambal, para kang may kasakasama. Hindi ka na nakaka-feel na malungkot. Hindi ka maging masaya love life mo. Sa susunod na 6 na buwan, may tao magpapakilig sa'yo, may tao magpapapil sa'yo na masaya kang kasama, may tao magpaparamdam sa'yo na nandiyan siya para sa'yo. Hindi ka naman nag-iisa. And yung mga problema mo gagaan, dahil nandiyan siya. Suportahan ka niya palagi, may action siyang gagawin. So, present siya sa life mo, active siya sa life mo. Hindi lang siya nagsasalita, may action ng person. So, kung may gagawin ka na mga bagay-bagay sa susunod na 6 na buwan, then yung partner mo very supportive sa'yo. So, claim mo na magkakaroon ka ng very supportive, very joyful, and very positive na connection sa isang tao. Ibig sabihin, possible, puta ka na talaga sa commitment. Kung ngayon, kung balak mo magpakasal, pwede na sa susunod na 6 na buwan. Pwede rin. Pwede rin. Diba? Kasi pwede siya na may taong maggagawa ng move, like
mag-confess sa'yo, mag-propose sa'yo, nandun yung possibility. May dogs ka, no? It's positive sa love. As new start is coming, syempre, diba, kung papasok kayo sa level ng new commitment, kasi mag-level up ang connection nyo, dapat may bagong chapter na ulit yun. Mamiss nyo, lilipat ka ng bahay, kakaroon ka ng bagong sasakyan, titira ka sa ibang lugar, gusto nyo mag-iba kang direction sa career, gusto nyo iwanan mo ng career, magre-retire ka ng maaga. Ang iba sa inyo, abutin mo talaga mataas mong pangarap. 11-11 card ito. So, ang decision mo is, magstay ba ako sa nangyayari ngayon sa life ko o punta ko doon? And ibahin ko yung direction ng life ko. Because 6 months is a decision time sa'yo kung ano yung gagawin mo. It's a moment na pwede kang pumili na itutuloy ko ba yung nangyayari or iibahin ko na yung direction ng life ko. Tingin ko papunta ka sa mas maganda-gandang chapter. Yes, sa chapter na to ng life mo, mas relax ka, mas okay ka, mas feel safe ka, mas magaan lang pakiramdam mo. Mas maraming magagandang nangyayari. May time ka na magkaroon ng happy moments kasama yung mga tao sa life mo. Hindi mo nakikita yung pamilya mo, then magkakaroon ka tayo makasama sila. Mas mapipili mo lang na masaya. Mas pinipili mo lang maging happy. Kung lagi kang focus sa work, then ito yung time na more mapipili mo lang is time magkaroon ng time off, yan, mag-leave, magbakasyon, mag-enjoy. Kung matagal ka na hindi nakikipagrelasyon, it's time na makipag-date, go out, maghanap ng partner. Ang laki ng pagbabago niya sa nakasanayan. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Yes. Win-win. Walang talo. Walang talo. So, pinating na sa loob ng 6 na buwan, marami kang wins na darating. Panalo. And mga panalo mo na yan, panalo din nila. Pag nanalo ka, panalo din lahat. So, pwede mo i-claim na pag ako nanalo, panalo lahat ng mga tao sa life ko. Pwede mo i-claim na may darating na magandang mga experiences sa'yo na mararamdaman mo talaga na this is it, na maganda na yung nangyari sa life ko, kailangan ko lang ituloy-tuloy. Kailangan mo lang i-let go ng control. Chariot kasi nasa ilalim. Isa kailangan natin mag-trust na dinadala tayo ni God sa mga sitwasyon, lugar, na talagang kailangan nating daanan. Yes. Ang tao kasi, ibang dating sa kanya. Para makuha yung gusto niya, kailangan ang direksyon, tuwid, walang lubak-lubak. Pero hindi ganun kasi sa reality. Iba ang dating ng reality. Minsan, pag may gusto ka, may dadaanan kang pangit. Pag wala kang judgment dun sa dinaanan mo, dadaling ka niya sa gusto mo. Lalim mo. Sample lang, bigyan ka pa sample bago kay close reading. Kung nasi gusto mo maging mayaman, kasi lang, ang goal mo, gusto ko maging mayaman. Anong pwedeng mangyari? Kung ano yung malapit sa energy mo, dun possible gawin ni universe yun. So, ano yung pwede niyang gawin? Pwede yung paranas niya muna sa'yo negatibo. So, say, ang gusto mo maging mayaman, naisip mo yaman ka sa pagnegosyo. Nag-start ka ng negosyo, bigla kang nahirapan sa paghanap ng kliyente. Yung parang negative. Pwede mo siya makita ang negatibo. Paano ko yaman? Hindi man ako kumikita sa negosyo. Pero pag wala kang judgment doon, wala kang judgment sa nangyari, tuloy-tuloy ka lang sa action mo. Yung pagkakaroon mo ng problema sa negosyo, yun pa yung blessing na talagang dumating. Kasi dahil doon sa naranasan mo, nag-aral ka. Nag-aral ka ng sales, nag-aral ka ng marketing, ibinuild mo yung confidence mo, naglakas loob ka makipag-usap sa mga ibang tao, naghanap ka ng mentor, ng coach. Yung mga step na yun, nanggaling lang yun dahil doon sa nahirapan ka kumuha ng client. And then, ginawa mo yung mga steps na yun, in-apply mo sa trabaho mo, doon palang darating yung napakaraming clients, napakaraming blessing, and then dadaling ka niya sa goal mo na umasenso dahil sa negosyo. Mga tao lang, sa una palang lubak, nag-iisip na ng negatibo, kapag nagtayo ng negosyo, at hindi kumita sa loob ng 1 buwan, tinitik na yun as sign na, see,
Hindi talaga ako magtatagumpay dito. Bankruptcy na to. Pag tinignan mabuti, kung nilampasan mo kaya yun, lampasan mo kaya yun. When, kung i-push mo kaya sarili mo, push mo talaga sarili mo, lampasan mo yun. Magugulat ka. Kaya ang payo ko, wait, wait and see. Mag-wait ka muna. Gawa ka action din, mag-wait ka muna, tumuloy ka. Hindi yung unang sign pala ng pagkabigo, mag-pack up ka na and umalis ka na. Ano na? Hintayin mo. Nabibigo maraming tao kasi naiinip. Ay yung pagkainip, yung mataas na control na kailangan mangyari ito sa loob ng ganito. Iyan ang nagpapasira ng plano. Pero kung willing ka mag-wait, wala kang judgment, then makukuha mo yung gusto mo. Para siya talagang lubak-lubak sa daan. Papunta ka sa beach, dada ka sa lubak-lubak na daan. Kung doon pala sa lubak-lubak, nainis ka na, ayoko na tumuloy, hindi mo makikita yung ganda ng beach na naghihintay sa'yo doon sa kabilang side. Pero kung matiising ka, doon ka sa sasakyan, maalog-alog, pero hindi mo pinapansin, basta alam mo, makakarating ka sa magandang beach, then makakarating ka sa magandang beach, and ma-enjoy mo yung view, makakapagpa-picture ka doon, gaganda yung pakiramdam mo. Ang nangyari yun dahil tiniis mo yung lubak-lubak na daan. Yala kita ng sa tingin ko na kailangan natin mga tao na huwag tayong paapekto sa mga konting aberya, konting delay, konting mga bagay na hindi umaayon sa plano natin. Basta kailangan natin mag-trust na lahat ng nangyayari is para sa kabubuti natin. Pero wala na akong add sa reading. Group number 3. Bigyan kita na nakikita ko sa mga cards mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. If gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste.